So nandito po tayo ngayon sa pinakasentro nitong ground zero ng Marawi City. Makikita po natin dito yung mga gusaling hanggang ngayon ay sira-sira pa. Nandito po tayo sa gitna nitong kalsada at dito mapapansin po natin ang mangilan-ngilang mga motoristang dumadaan. Dahil nga sa nandyan pa rin yung banta ng pagsabog, yung ilan sa mga gusali kasi dito ay hindi pa na-clear mula sa mga nakatanim na landmine. Pag sinabi nating Marawi, natatakot sila kasi baka daw may ganito, ganyan, may gulo. So ano po ba yung masasabi natin sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Marawi? Ang Marawi ay isang Good morning mga ka-SAF TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ngayon nga pala ay pangalawang araw na po natin dito sa Mindanao at ang pupuntahan naman po nating lugar dito ay yung isa sa mga pangarap nating mapuntahan dati pa man. Dahil nga sa marami sa ating mga kababayan ang nagre-request gustong makita itong lugar ilang taon matapos ang Marawi Siege. Yun. So titingnan po natin dito kung kumusta na nga ba yung ginagawang rehabilitasyon, peaceful na nga ba yung lugar at kung maire-recommend nga ba natin to sa mga kababayan nating gustong bumisita dito. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Cagayan de Oro City at mula dito ay magta-travel po tayo ng kulang-kulang 3 oras papunta sa Marawi City kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. Mula dito sa Cagayan de Oro City ay marami po tayong choices na madaanan papunta sa Marawi City. Pwede po tayong dumaan dito sa may Bukidnon at pwede din dito sa Iligan City. Marami tayong mga nakausap dito na subscribers at yung nire-recommend nilang daanan ay yung mula dito sa Iligan City. Dahil nga sa malapad yung kalsada, kaya eto yung itinuturo sa atin. Dito sa Cagayan de Oro, isa sa mga napansin ko ay yung mga malalapad nilang kalsada. Yan, thank you. Yung mga kalsada dito, may alin tulad po natin sa mga kalsada na madadaanan natin sa Quezon City. Flyover. Hindi lang po yung mga lugar sa Luzon yung mayroong flyover. Maging dito sa Cagayan de Oro, makikita nyo naman oh. Para tayong nasa EDSA. Yung mga billboard dito, tingnan nyo naman. Mga oversize. Matapos ang halos 3 oras na travel mula sa Cagayan de Oro City ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng Marawi City. So dito sa Bangolo Bridge, ito yung nagsisilbing entrance papasok dito sa ground zero. Mula dito sa entrance papunta dun sa exit at paikot dito sa ground zero ay isang daanan lang yung pwedeng madaanan netong mga motorista. Grabe oh. Parang kailan lang napapanood natin etong bahaging ito ng Mindanao na binobomba ng magkabilang grupo. Ayan. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa pinakasentro nitong ground zero ng Marawi City.
makikita po natin dito yung mga gusaling hanggang ngayon ay sira-sira pa. Ito po yung mga gusaling madalas nating makita sa mga balita nung kasagsagan ng giyera dito sa Marawi. So ayon sa mga nakausap nating sundalo, yung ilang mga gusali daw dito ay hindi na inayos. Dahil nga sa nandyan pa rin yung banta ng pagsabog, yung ilan sa mga gusali kasi dito ay hindi pa na-clear mula sa mga nakatanim na landmine. Yung iba naman dito ay hindi na talaga inayos dahil nga sa hindi na siya safe na i-renovate. Makikita nyo naman yung mga pundasyon, parang maliit na uga na lang ng lupa babagsak na etong gusali. Nandito po tayo sa gitna nitong kalsada at dito mapapansin po natin ang mangilang-ngilang mga motoristang dumadaan. Yung pinakaabalang bahagi ng kalsada ay dun banda. Yun po yung papunta dun sa kabila nitong Marawi City kung saan nagsisilbing shortcut papunta naman sa iba't ibang bahagi nitong Mindanao. Etong bahaging ito ay nagsisilbi na pong tourist attraction para sa mga turistang bumibisita dito sa Marawi City. So ilang metro lang mula dito sa kinalalagyan natin, makikita naman natin yung mosque na ngayon ay gawa na. Nandito po tayo sa bahaging ito ng Marawi City kung saan makikita yung samut-saring bagong gusali na itinatayo malapit lang dito sa Ground Zero. Ayan, so kasama po natin ngayon si Sir Momar. Siya po yung safety supervisor na naka-assign dito sa itinatayong convention center. Tama po ba? Yes, sir. Maliban dito sa bagong convention center, ano pa po ba yung mga bagong gusali na nandito sa Marawi City? Sarimanok Stadium Complex, yung meron tayong track and field, soccer field, meron tayong tennis court, salon tennis at saka sa table tennis, basketball court, dalawa, at saka badminton, marami pang iba. Tapos meron tayong public market ng Marawi, yung banda doon. Pangasunod dito, meron tayong School of Living Tradition, Marawi Museum, Rizal Park. Ayan, so napansin natin dito na halos gawa na yung mga mosque na nandito sa Ground Zero. Bakit po wala tayong napapansin mga tao? Bakit sirado pa ito ngayon? Kasi under construction pa hindi pa na-turnover ito sa local government para safety yung ating mga kababayan. So tapusin muna natin yung construction. Kumusta naman po sir yung buhay nyo 5 taon matapos yung nangyari ditong sagupaan ng mga terorista? Sa awa ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng ating pamahalaan. Patuloy silang nakagapay sa amin, mga IDP, at hanggang ngayon, sumusuporta naman sila sa atin kung may mga pangangailangan. Katulad din ito, yung maraming IDP dito na nagtatrabaho sa pumasok sa construction para makatulong din para sa kanilang pantawid sa kanilang pamilya. Sa mga naririnig kasi natin, lalo na sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Marawi, pag sinabi nating Marawi, natatakot sila kasi baka daw may ganito, ganyan, may gulo. So ano po ba yung masasabi natin sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Marawi? Ang Marawi ay isang tahimik na lugar, mapayapa, mapagmahal ang mga tao rito. At kami po ay nagagalak na makakita ng ating mga kababayan. Welcome po kayo dito sa Marawi. Ang mga naririnig niyo ay isang hearsay lamang at haka-haka at katang-isip lamang.
Pero yung mga nangyari dito, walang nakakaalam noon. Mabuting iniimbitar namin kayo na pasyalan na yung lugar namin. Ito po ay isang maganda at mapayapang lugar, tahimik. Ako, sa totoo lang, bago po tayo nakarating dito, natatakot na ako. Iniisip kong tutuloy pa ako kasi sa mga naririnig nating haka-haka. Pero nung napunta na natin etong lugar, nagbago yung paningin ko dito sa Marawi. Parang isa to sa mga peaceful na lugar meron dito sa Mindanao. Mula dun sa mga checkpoint, papasok dito, wala po tayong dapat ipangamba kasi peaceful na po etong Marawi City. Ilang metro lang yung layo mula dun sa Marawi Convention Center. Ginagawa naman etong kanilang bagong pantalan. Tingnan natin. Ito daw yung ginagawang boulevard dito sa harap lang ng mga convention center, sa harap nitong sports complex. At dito naman, kasalukuyang ibinabaon yung magsisilbing pundasyon nitong bagong pantalan. Nakikita po natin itong mga dambuhalang equipments na nakapwesto ngayon dito dahil nga sa puspusan yung ginagawang konstruksyon dito sa bagong pantalan. Makikita po pala natin dito etong parang dagat. Ito po yung Lake Lanao, pangalawa po ito sa pinakamalawak na lawa meron itong Pilipinas. Isa po ang Marawi City sa mga lungsod at bayan na nakapalibot dito. Dahil nga sa lawak nitong lawa, hindi na po natin makita ng klaro yung kabilang bayan o kabilang lugar na nandun sa dulo ng lawa. Yun. So tulad ng Laguna Lake, meron din po itong isla na nasa gitna. Yun po yung Nusa Island. Kung meron lang sana tayong sapat na oras ngayon, pupuntahan po natin yung Nusa Island para makita na rin kung ano yung mga meron dito. Pero dahil nga sa mukhang kukulangin tayo sa oras, kaya etong mga development na lang yung hinighlight natin. So sa susunod nating pagbalik dito sa Marawi, ay bibisitahin po natin yung isla na nandito sa gitna ng Lake Lanao. Sa pagitan netong bahagi ito ng Marawi na kung saan dito walang mga nakatira, habang dito naman sa kabila ayan ay nagsibalikan na yung mga residenteng nakatira sa mga kabahayan dito. So yung pinakabalang bahagi nitong Marawi ay dito banda sa labas nitong checkpoint. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Gadungan. Dito makikita ang isa sa mga shelter na pinaglagyan ng mga IDP na nandun sa Ground Zero. Ayan, so kasama po natin dito ang ilan sa mga residenteng pansamantalang nakatira dito sa ginawang pabahay. Kumusta na sir yung sitwasyon dito sa pabahay? Okay lang naman kasi, pero ang totoo lang, bibihira silang nakakatanggap ng ayuda. Sa hirap ng buhay na ngayon, Diyos lang ang bahala sa amin dahil alam mo naman ang pang-araw-araw dito. Crisis pa ngayon dito. Di ba, 5 taon na mula nang magkaroon ng giyera? Tama po yun. Ano yung plano ng gobyerno dito sa mga nasa shelter? Permanente po ba sila dyan or may paglilipatan sa kanila? Kapag nakatapos sila sa 5 taon siguro, 5 taon, wala na, paalisin sila dyan. Ang problema, kapag lilipat na sila, hindi na, saan sila ba titira? Siyempre, kailangan ng gobyerno gawa ulit ng paraan kung paano may lilipat ulit ang mga tao. So ngayong napuntahan na
natin o nabisita natin etong Marawi City. Kumusta naman yung experience mo doon? Okay naman yung naging experience natin doon. Noong una, syempre natatakot tayo. Ako mismo, kasi may mga nagsasabi na delikado daw doon. Pero nung pumunta na tayo doon at saka meron na tayong mga nakakausap na taga doon, hindi naman pala nakakatakot. So dahil po yan sa mga narinig naming haka-haka tungkol sa Marawi na kailangan daw natin ng kasama papunta doon, mga guide, basta marami yung mga bilin sa atin na kailangan daw mag-ingat. Ano nga ba yung meron sa Marawi na kailangan natin katakutan? Base sa mga nasaksihan namin, napatunayan natin na isa ang Marawi sa mga pinaka-tahimik na lugar dito sa Mindanao. Dahil dyan, may re-recommend ko po itong Marawi City sa mga turistang gustong bumisita dito sa Mindanao. Okay, so sa ngayon yan lang po muna at samahan niyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.